So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So meron tayo ditong i-repair na Concert 502A. 502 yung model, generic lang or clone. So ang problema pala na tong amplifier niya ay nasusunog daw yung mga pyesa. Yan, kung mapapansin nyo may mga sunog. Yan, yung biasing transistor wasak na wasak, ayan no. Hindi na nakaano, talagang sunog na sunog yung kanyang mga parts. Bago natin i-repair to, alamin muna natin yung history. So tinanong ko kasi yung may-ari na to kung sino nang gumawa ng kanyang amplifier. So ang sabi niya sa atin, wala pa daw, hindi pa daw to nabubuksan. Pero pagkabukas ko, napalitan na to ang 4 na transistor. Sinabi ko sa kanya na yung 4 na transistor na ipinalit ay fake. Ayan o, fake. Ito yung mga bagong transistor, yung makikintab ang paa. Yung kabila ay may itim na yung paa. Medyo makintab lang pero may mga itim na. Compare dito na makikintab. At saka sa likod, talagang bagong palit siya kasi yung mga paa hindi na pinutol. Ayan o. Compare sa kabila na putol yung mga paa. Ang alam niya, hindi pa ito nabubuksan. Kaya nagtaka siya bakit napalitan na tong 4 na transistor. At biglang pumasok sa isip niya na pinahiram niya nga pala to sa pinsan niya. At kahapon niya lang na i-testing ulit dahil binalik na sa kanya ng pinsan niya. Pag testing niya umusok nga no, may mga nasunog daw sa loob. At kaninang umaga bumalik siya dito at kinonfirm niya nga na pina-repair ng pinsan niya. So 2 beses pina-repair daw ito mga idol. Unang repair, naayos naman. Then pag uwi sa bahay nila, tinesting ng pinsan niya, gumana pero saglit lang nasira ulit, nasunog ulit. Then binalik sa pinaggawaan, naayos ulit. Hindi na tinesting ng pinsan niya at ibinalik na daw sa kanya. At siya na yung gumamit at yun nga, nasunog ulit yung mga parts. Kaya yung issue na to ay nanununog daw, sabi niya. Nanununog daw to kasi ito pang video okay daw to mga idol. So bali naka 4 ohms load yun kasi pang video okay. Hanap tayo ng shorted no. Sayang kasi kung babasagin natin yan. Yung sira lang babasagin natin. Ito. So para may idea kayo, meron ako ditong sample ng orig para makita nyo yung orig na pyesa sa hindi. So ito 1941 at 5198. Yan, ayan yung orig na 1941 at 5198. Yan, malaki yung die sa gitna, then copper yung mismong plate niya. Tanggalin natin ito yung shorted eh. Ito yung nadidetect ng tester na shorted. Check natin kung shorted. Ayun, shorted itong isa no. Kung mapapansin nyo yung tester. So ang mga pyesa natin ganito no, mga orig. Ganon din sa 5200 at 1943. So orig din talaga. Pang matagalan yan mga idol. Ayan no, shorted. Kita nyo tester. Ayan yung dahilan kaya hindi tumatagal yung mga repair ng iba. Kasi minsan kasi talaga mga idol, hindi naman sa pagalingan yung pagre-repair eh. Nasa pyesa rin minsan. Magaling ka nga mag-repair kung fake ang kinabit mo, so useless.
Yan o, shorted, baligtaran. Yan, dapat sa ano lang to eh. Oh, shorted. Baligtaran, pumapalo yung tester natin. Basagin natin to mga idol para makita nyo yung loob ng fake. Ito ay 5198. So kung anong loob na to, ganun din loob na to, no? Kasi parehas yan sila. Ayan o, yung code nila 8A. Sabay ito ginawa. Basagin ko lang, kuha lang tayo ng martilyo. So baba na lang siguro mga idol. Baba natin, no? Pero hindi. Yan. Para kita nyo na walang cut yung video. Okay. Ito. Yan. Basag na. So, ito ang pinagkaiba na yan. Kita nyo yan, may silicone pa. Pero in fairness, malaki yung gitna niya. Yung iba kasi maliit lang eh. Ito paano ito malaki. Medyo okay pa rin ito pala. Yung pinalit, pero hindi lang talaga siya tumagal. Malaki rin pala ang gitna kahit pa paano. Halos pantay lang. So pasado pa rin pala to sa akin. Kala ko sobrang fake. Pero isa sa dahilan yun kaya hindi tumatagal. Or baka may problema yung speaker niya. Kakausapin ko muna yung may-ari na to. Pag na-repair to, tatanong ko siya, check niya yung speaker niya, baka may mga sunog or nag-short. Kaya nasisibak yung kanyang kanyang mga final transistor. So i-repair ko na yan, hindi ko na ipapakita kasi papalitan ko lang naman yung may mga shorted at sunog na parts. Maya testing natin pagtapos. Nako mga idol, habang nagre-repair tayo dito, may napansin tayo. Ito yung wag na wag nyong gagawin. Naka-jumper yung contact ng relay. You know, may wire. Yan, delikado. Masusunog ang speaker dyan. Sasabihan ko yung may-ari na check nyo muna yung speaker bago nyo patugtugin. Baka nasunog dahil dito sa jumper. Oras na nagkaroon ng shorted, itong parts na to, magkaka-DC na yan eh. Lalabas yan ng DC. So baka nasunog yung speaker nya. Double check nya rin. Delikado yung ginawa ng unang gumawa. Jumper, nagkaroon ng problema. Malamang baka nadamay speaker niya sa sunog. Bali, ito yung gagamitin nating driver. A1837 tapos C4793. K yung brand, original yan, basta K ang brand. Mas mahal ito compare sa F yung brand. At saka mas matibay rin yung ganitong brand. Pag binasag mo yan, maganda yung loob na ito mga idol. Ayan yung ginagamit kong brand pagdating dito sa pagdating dito sa parts na ganito. Kasi sunog rin yung ano na to eh. Ayan o, sunog rin o. Yung pinaka driver. Wasak. Ayan o. Basag na yung pinaka housing. Yan. So ito na, mas matibay pang Sakura. Ito na, napalitan na natin yung mga nasunog na part, yung mga resistor. Yung driver na palitan na natin na mas mataas. Yung kabilang side hindi ko nagagalawin kasi ito lang naman napag-usapan namin ng customer. Ito lang yung papatibayan namin. Sabi ko sa kanya na to palitan kapag halimbawa nagkaroon ng problema, nasira rin yung kabila. So saka namin taasan yung mga specs para hindi naman sayang. Tulad na to, sira yung mga output transistor. So pasensya na, inuubo tayo. Sira yung output transistor, so diretso palit na kami na mas mataas na specs pang Sakura na para mas matibay. Pero ganun pa rin yung lakas niya, no? Pati yung driver tinaasa na namin. So itong biasing transistor, gusto ko lang i-correct kasi may napanood tayong vlog na may silicone to para hindi daw uminit yung biasing transistor. So mali, no? Hindi umiinit itong biasing transistor natin, ito. Yan, yung dalawa na yan. So ang purpose niyan, kaya dinidikit yan sa heatsink, siya yung magse-sense ng init sa heatsink. Kapag
nadidetect niya na mainit na yung heatsink, ang gagawin niya, i-reduce niya yung voltage biasing. Kaya nga siya naging biasing transistor dito na nakadikit sa heatsink. Kumbaga, kapag mainit na yung mga OPT nyo, siyempre nakakonect yan sa heatsink. Pag uminit na yan, ibababa niya yung voltage biasing ng final transistor. Ayun yung purpose niya. Nag-automatic siya drop. Parang switch kasi, di ba yan? So, nagkakaroon ng resistance sa loob kapag nakaka-detect ng init. So, ibababa niya yung voltage biasing natin. So, ganun din diba kapag in-adjust natin yung resistor dito. So, bumabagsak din yung bias. So, ganun din ang purpose niya. May resistance din kasi itong transistor. Switching din siya na may resistance. Yung purpose niya dyan. Hindi yan umiinit. Kasi ang pagkakasabi niya kasi, kailangan idikit to sa heatsink kasi umiinit yung biasing transistor. Para hindi umiinit pala. So, hindi po umiinit ang biasing transistor. Kahit hindi mo yan idikit sa heatsink, hindi yan iinit. Kaya lang, stable yung bias mo. Kahit umiinit na yung mismong OPT mo, stable pa rin na 0.4. Halimbawa, ang set ng bias mo. So, stable lang siya ng 0.4. Hindi gaya kapag mayroon siyang nagdidetect ng init. So, medyo bababa niya yung bias. Lalamig yung heatsink mo. Saka niya ulit itataas kapag lumamig. So, yung purpose niya yun. Bago natin sukatan ng voltage biasing na to, gusto ko lang tong i-share. Useless din kasi yung ginawa ng unang gumawa. So, nagkabit siya ng 4 na transistor, pero yung ilalim ng board ay not connected. Yan o, putol. Putol. So, yung nakakabit na parts dyan ay hindi na yun fake, no? Kasi yung fake na ganyan, yung plastic lang talaga, as in walang die sa loob, plastic lang, open yung loob. Pag tinestor mo, open. Pero itong nakakabit dito ay tunay na pyesa. Pero yan o, pansinin nyo, putol tong part na to, itong gitna, tapos ito. Ito lang talaga gumagana, bali 1 pair lang, tapos 4 ohms load pa. Kasi pang video okay, no? Kaya ako nasabing 4 ohms load. Ayan yung pyesa niya mga idol, oh. So hindi na siya fake. Yan, ito tapos ito. Tama ba? Tama. Orig na pyesa yan. Hindi yan yung plastic na nakikita natin sa yung ibang amplifier kasi, yung nakakabit dito, plastic, as in wala talagang laman yung loob. Pero ito may laman ang loob na to. Baka likod yan, oh. Yan o, meron yan. Ano to, talagang may laman na, ano to. Ito ay NPN. Tingnan, papalo tester dyan. Kahit not connected yung ano sa likod, no. Yan o, pumalo yung tester. Ibig sabihin, may die ito sa loob. Hindi to fake na plastic. Tunay na pyesa yung kinabit dyan. Kaya lang useless dahil hindi rin nakakonect sa board. Useless yan. Hindi yan gumagana. Ang gumagana lang dyan ito, tapos ito. Ito hindi nakakonect. So kikis-kisin nyo lang to. Yan, tapos i-jumper nyo lang dyan. Ganon din yung sa gitna, no. Ito, tapos ito. Tapos ito, mag-jumper ka na lang dyan. Pagdugtungin nyo lang tong circuit na may kaputol, ito. Yan. Para output na yan, emitter. Ito yung resistor, yan o. Diyan nyo i-connect yan sa resistor. Ito, i-parallel nyo lang dito sa kabila, sa base. Then yung collector nya, syempre yung supply, parallel nyo lang sa collector ng kabila. Ayan. So, ganun din dito sa kabilang side. So, ito yung base natin. Connect natin dyan, collector, then yung emitter natin, diretso na ng resistor na 5 watts, papuntang speaker out. Yan. Ganun din sa kabila, no? Useless kasi ang ginawa. Kahit naka 2 pairs yung sa labas, hindi naman nakakonect sa ilalim. Useless din. Kaya kailangan natin i-connect. So, voltage biasing muna natin bago natin ayusin yung ginawa ng una. So
So dito na tayo magbo-voltage biasing dahil hindi naman connected yung so 0.3 baligtad lang tester. Kabila. Ganon din. Baligtad lang tester kanina. So ito ay tama yung kuha dito. 3.3. Dito tayo sa kabilang side, yung sa walang OPT. So meron tayong DC out dito na susukat, baligtad lang yung tester, pero 2.1 volts. So dito tayo sa kabila kung meron din DC. Sa kabila 0.4. So yung isa may problema, yung bias na tong isa. Bali tatanggalin natin yung 0.2 na nasusukat natin yan kasi kapag kinabit natin ang final transistor natin dyan, masusunog lang ulit, masisira lang ulit, another repair ka na naman. So ayusin muna natin yung bias bago natin ikabit, hindi pa safe kumbaga. Tapos ayusin na rin natin tong connection dito kasi hindi naman inayos. Pinalitan yung mga fake na nakakabit dito dati pero hindi naman kinabit sa likod yung circuit. Ayan o. So bali dinugtong na natin to no para maging 2 pairs na siya. Yan o, yung linya na yan. So dapat magkaparallel lang tong parehas na base na to. Pwede nyo lagyan ng resistor kung gusto nyo. 10 ohms. Pwede rin hindi na. Ganon din dito sa supply no, sa gitna. Ayan o, magkadugtong yan doon. Then yung emitter papunta na ng speaker out. Sa may resistor na malalaki yung puti, yung 4. Yan. Ganon din dito sa kabila no, mapunta rin ng resistor. So, ganoon din dito sa kabila, papuntang resistor. Then, ganoon din sa kabila, na papuntang resistor. So, dati hindi ito nakakonect. Putol yan, putol yan. Yung kabila, hindi ko muna kinonect para makita nyo yung pagkakaiba. Ito yung kabila. Ito, magkakonect ito. Nakakonect na to. Yan. Kasi one pair lang siya dati. Kumbaga, parang design to, hindi ko naman sinasabing mali. Pero sa tingin ko, dinesign ito para pwede nyo gawing 2 pairs. Nakaabang lang, kumbaga. Para in case na gusto niyo magpalit ng pyesa, kasi yung nakakabit dito na parts dati 100% ako na sigurado ako na fake yung ikinabit nilang parts dito sa bakanting space, plastic kumbaga. Kasi may nabibili talagang ampli na ganun, kala mo 2 pairs pero yung dalawa doon plastic lang, walang laman sa loob. Ganito yon. Yan. Pero galing na kasi ito na ibang technician, kaya yung transistor dito tunay na transistor yung nakakabit. Ang problema lang, hindi niya rin kinonect dito sa may circuit. Edi useless din, 1 pair pa rin yung gumagana. Tapos naka 4 ohms load, kaya siguro hindi tumatagal. Laging nasusunog yun. Ayan o. So, kung mapapansin nyo, yung kabilang side, hindi nakakonect. Ayan. Wala na ibang pupuntahan yung circuit niyan. Kasi dapat ito, tapos ito, magkasama. Yung base na yan. Yan. Magkakonect yan dapat o. Pero putol pagdating dito. Kita nyo yung putol. Ganon din dito, no? Ayan, no? Putol yan, no? Tapos dito. So, abang lang kasi yan. Kumbaga, inabangan ng company para in case na ipa-repair nyo sa technician, alam ng technician yung gagawin dyan. Tapos, ganon din dito sa kabilang side. Kasi, siyempre, may kapares yan. So, ito. O, yan, no? Walang bakante, putol. Tapos ito putol din. Yan. Walang connection kumbaga. Yan o. Tetestar natin na. Continue to test natin. Yan. Natunog yung tester natin no. Tingnan natin yung sinasabi ko sana yun. Ito. Tapos ito. Yan. Walang connection no. Hindi tumutunog yung tester natin. Oh. Diba? Kasi putol yung linya. Ganon din dito. Oh. Putol yung linya. Pero kapag dito syempre tutunog yan. Ganon din dito sa gitna. Kapag dito tutunog. Pero pag doon hindi. Kasi putol yung linya. Not connected. Kaya ang gumagana pa rin ay 1 pair. So check natin yung voltage biasing. Inayos ko na. Kung may 2 volts tayo na susukat kanina, tingnan natin ngayon no, kung ilan na.
Yan, nag-click na yung relay. Pansin nyo, yung relay hindi na nagra-rattle. Kanina nag-rattle siya eh. Ayos na rin yung relay, inayos ko na. Ayun, meron tayong 0.4, negative 0.4 kasi baligtad yung test probe. So sa kabila, ito. Saan ba yung contact nga? Ito. Ito yung sa kabila, no? 0.4 din. Balance naman. Yan. So yung dito, tapos doon, wala pa yan bias dahil hindi naka-connect. Yan. Walang bias to dahil hindi connected. So tingnan natin yung kabila, no? 0.398. So goods na yan mga idol dahil point lang pagitan na tong kabila at doon. Ito naman kabila. Para hindi lang nakadiin yung test probe at baka dumulas. Yan, 0.4. Pares-pares lang yan kasi nakaparallel naman to. Tapos ito. Kabit ko na yung final transistor dito para matesting na natin. Okay na mga idol, nakabit ko na yung 5200 at 1943. Ayan matibay na yan. Mas mataas na specs at mas mataas na current ang kayang i-handle. Bukod doon, naka 2 pairs na siya. Hindi na siya gaya ng dati na 1 pair lang. Mas matibay na yan compare ngayon. Ayan dinugtong ko na yung linya na yan. Ganon din dito sa ilalim papunta dyan sa ating resistor papuntang speaker out. So ito isa pa. Ganon din nakadugtong na yan papunta dito. Itong isa kadugtong na rin papunta dito. So magkadugtong lang yan. Sinadya lang yan na putulin ng company. Okay na to mga idol, pwede na natin to ikabit bago ang lahat. Linisan muna natin to. Okay, maya na natin tornilyuhan. Nakabit na natin lahat ng connection. Saksak natin. Double check tayo sa voltage biasing kahit isa or dalawang transistor lang sukatan natin. .4. Ayan. Tingnan natin yung katabi niya, yung kapartner niya. Nakaparallel lang naman yan kahit yung dalawa lang sukatan natin. So good. Tingnan natin yung kabilang side. So 0.3. Tingnan natin yung yung DCO na to. Hindi pa natin nasukatan. 0.006 millivolt. 0.01. So good. Okay na to mga idol. Sa sound test natin kung okay na ba talaga. Kuwatali may music na tayo doon. Saksak natin dito sa Ayan. Tingnan natin tong dulo. May music to. Ayan Up lang siguro. Up lang volume. Lagay natin dito sa right. Ayan. Volume tayo dito sa harap Prevent dandruff and today from coming back, so you're up to 100% dandruff-free every day. Laksan natin sa cellphone siguro. Nakahap lang kasi. Skip natin, skip. Bale, i-mute lang natin tong potentiometer para hindi tayo ma-copyright. Volume natin. Lagyan natin ng konting bass. Naka kasi siya naka treble. So umuuga rin yung bubong. Integrated pa lang. Hindi ko siya pwede tuloy-tuloy na uwian na ng mga estudyante. Hindi ko pwede tuloy-tuloy na na i-play yung music kasi baka ma-copyright. So dito tayo sa left. Yung ground isa lang yan Isa lang yung connection yan sa likod. Magkakasama lang yan. Dito lang sa switch nagkakahiwalay-hiwalay. Pag mayroon na tong left,
Tapos ito, meron na rin to. Nakaparallel kasi itong right, tapos ito. Tapos yung left, ganun din. So balik tayo dito mga idol kasi may urgent tayong ginawa. May customer dumating, kailangan na daw kaya inuna natin. So dito sound test natin siya ulit, no. At i-check na rin natin yung relay kung nagra-rattle pa rin at kung ilang segundo yung delay. Kasi maganda may delay. Saksak natin. On natin yung switch. Bilangan natin yung relay pag on ang switch. 1 2 3 4. So 4 seconds bago mag-click yung relay. So ayan ah. Naka-switch na yung relay natin. Narinig niyo ba yung lagatek? So click ng relay yun. Play tayo ng song ulit dahil hindi tayo nakapag sound test masyado. Yun pa rin yung music natin. Play. Lagyan natin ng volume. Putol-putulin pa rin natin yung volume para hindi tayo makopyright. So kabilang side naman. So hindi ko pwede tuloy-tuloy yung music, makaka-copyright. Ang volume ng cellphone natin ay yan lang, 3/4, hindi naka-full. Tapos dito naman estimate ko mga 10 o'clock yun dahil wala kasi tong knob. Back natin sa bandang gitna. So, ganda ng tunog ah. Gauyog rin yung yero. Hanggang dito na lang mga idol. Hindi ko na ipapakita yung pagsarado na to. Okay na to. Tutorialhan na lang. Check natin kung umiinit. So good. Lamig oh. Sobrang lamig. Parang sa 20 degree lang mahigit. Mga 24, 25 or 27. Pero wala. Kahit maligamgam. Hindi man lang naging maligamgam. Pero hindi pa rin kasi natin trinay ng tuloy-tuloy. Haba na yung video natin ah. Mga viral na ano. Yan. So ito ang testing natin kasi ito yung left side. Guga yung ano lamesa. Napapagalaw niya. So hanggang dito na lang mga idol.